isang example lang, pinakamagandang example sa lahat. Ito po ay Liwasang Bonifacio, Freedom Park, public place. Supposedly, ito po ay may CR. Dapat may CR tayo dito, public place, Freedom Park. May CR tayong malinis. Hindi mabaho. Kahit magbayad, sanay naman tayo sa bayad. Lahat bayad naman eh. Wala naman libre eh. Sa ibang bansa lang naman may libre at walang bayad at magandang CR. Na kahit sa loob ng CR, pwede ka kumain dun. Sa loob, habang nakaupo ka, kakain ka, okay lang. Kasi ang bango, malinis, presko. Dito, lalapit ka, alam mo, 3 meters pa lang na papunta ka CR, alam mo na CR, baho, dumi. Ginawa nila sa Pilipino, ginawa nila tayo. Sakit yung ginawa nila. Sana bigyan kayo ng CR dito. Hindi man kami nagtatagal dito sa lugar na to. Ilang araw lang ako dito kasi wala masaya. Magsi-check-in pa ako sa hotel or sa Jollibee para maki-CR. Wala na, sira na ang pantong kasi malayo. So, ibig ko sabihin, yun man lang, hindi nila tayo mabigyan. Pero, pakayaman ng Pilipinas, kita nyo yun sa balita? Hindi lang bilyon. Umabot na po sila ng trilyon sa pagnanakaw nila. Sarili, kunting siya, hindi kaya abot na 1 milyon. Or, sige, sabihin natin 1 milyon, alikabok lang yan, napakagandang CR na sana. Kasi public place nga ito, di ba, Freedom Park. Hindi nila mabigyan dahil inuubos nila sa pagnanakaw. Ubos talaga, alam nyo ba mga kababayan? Makiisa, makilahok, kasi bakit? Bawat isa sa atin, ninanakawan po nila tayo. Kahit mula sa bata hanggang nasa baby, nasa tiyan pa kayo ng mga nanay na nyo. Ninanakawan na kayo. Kasi lahat mga vitamins at kung ano-ano, may taxes po yan, nakaw nila lahat yan. Kaya wag tayong magsawa, magdasal, makiisa, makilahok po, para marinig po nila ng ating mga hinaing na sobra na. Maawa na sila sa atin. Lalong-lalo na po, alam nating lahat na napaka-incompetent po sila dyan. Talang bumaba na po sila, hindi po nila alam paano maging Pangulo. Hindi po nila alam paano patakbuhin ang Pilipinas. Hindi po nila alam alagaan ang bawat Pilipino. Ay maawa po kayo, bumaba po kayo. Alam niyo po, hindi po ako sanay magsalita sa gitna ng mga tao. Ang alam ko pong gawin ay magtrabaho. Kung sino lang yung isang taong kausap ko, siya lang. Pero yung ganito, hindi talaga. Lalo ngayon, nanginginig kaya ang tuhod ko kasi alam ko buong mundo po ang nakapapanood sa akin. At lahat ng sinasabi ko, hindi po scripted. Walang script. Kung ano lang yung laman ng isip ko at ng puso ko, yun yung sasabihin ko. Maraming pong salamat sa lahat ng mga Pilipinong sumusuporta sa amin. Alam ko kahit wala kayo dito ngayon, nasa mga online po kayo, alam ko po ay sumusuporta po kayo sa amin. At lalong higit ko pong pinasalamatan ng Panginoong Diyos na siyang may-ari ng lahat ng yaman sa mundo, ng kalupaan, kalangitan sa ating mga buhay. At higit po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga vloggers natin. Maraming pong salamat. Kayo po ang nagbabantay sa atin, sa amin. Kasi kayo po ang nagbabalita ng tunay. At hindi po kayo bias katulad ng mga mainstream media natin na hindi naman po lahat, pero mga mukhang pera na rin at mga bayaran. At kasali na po sila sa mga magnanakaw. Patawarin niyo po kami, pero yun po yung nararamdaman namin. Yung boses ko po, pasensyahan nyo na po rin kasi mula sa batasan noong September 15, 16, 17 hanggang ngayon, wala po kaming humpay na matutulog sa lapag. Alam niyo po, OFW po ako ng mahigit 20 years. 22 and a half years po akong OFW. So, ibig sabihin, ang laki-laki po ng ambag ko sa bansang Pilipinas. Hindi lang bisang Pilipino, kundi hindi, malaki po ang ambag ko sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya, lahat po tayo ay malaking ang ambag ng Pilipinas, lalo po tayo ang mga Pilipino. Pero ako po ay isang OFW, nag-iisa po ngayon
Ako po ang representante nilang lahat. Nasa ibang bansa ngayon. Kayo pong lahat, andito po ako. Alam ko, nakikita nyo ako, mga mahal kong ka-OFW. Dugong-dugo po ang puso natin. Nagdudurog po ang puso natin. Hindi natin matanggap kung bakit ginawa nila sa atin to. Tulungan niyo po kami magdasal. Kundi lang po kami dito ngayon. Dahil ang iba, sabi nila, natatakot po sila. Alam niyo po, ang daming nagsasabi sa akin, huwag ka pumunta dyan, umuwi ka na dyan. Di ka ba natatakot sa ginagawa mo? Bakit ako matatakot? Pilipino ako. Masyado kong mahal ang bansang to. Nagtiis ako sa ibang bansa para magtrabaho dahil bakit? Wala silang maibigay na magandang trabaho dito sa Pilipinas. Kaya tayo lumalabas sa ibang bansa. Mga professional natin, mga nurses, engineers, mga kung ano-ano, lahat ng mga professional lumalabas ng bansa. Bakit? Ang gobyerno natin ay hindi makakapagbigay na magandang trabaho sa ating mga kababayang mga professional. O hindi sila makakapagbigay ng magandang sweldo kasi ang nasa isip nila ay pangnanakaw, pangungurakot. Pero ibang-iba yung administrasyon ngayon. 3 taon nakaupo. 3 taong nakaupo. Yung nakaupo si BBM, Mr. President Sir. 3 taon po kayo nakaupo. Binigyan kayo ng mga Pilipinong pagkakataong linisin ang pangalan nyo. Dahil yung tatay mo na traidor at magnanakaw sana. Ikaw, binigyan ka ng mga Pilipino ng pagkakataong linisin ang pangalan ng tatay mo. Pero anong ginawa mo? Binaboy mo patuloy ang tatay mo. Imbis na iahon mo ang inyong pangalan, talagang niyurak-yurakan mo, talagang nilublob mo pa sa tae. Sa putik, di lang putik, sa tae talaga. At ganito ang boses ko, pipilitin ko to. Maipaabot sa buong mundo lahat. Kung ano yung nararamdaman ko at bilang Pilipino, bilang OFW, bilang tao, bilang anak, bilang kapatid, bilang nanay, kaibigan, bilang Pilipino. Hindi nagsasalita, natatakot. Wala na akong kinakatakutan. Bakit? Ba't ako natatakot? Hindi nga ako natatakot sa ibang bansa. Hindi ko bansa yun. Hindi ako Pilipino, hindi nila ako protektado. Natakot tuloy ako sa sarili kong bansa. Ito, ang kaisa-isang bansa natin, tandaan nyo. Mga ka-OFW ko, alam ko nakikinig kayo dyan. Nandito ang mga Pilipinas ang mga pamilya nyo. Sobrang namimiss ko ang Pilipinas. Pero, hindi kayo makakauwi kasi walang buhay dito.